si Kibuloy, alam ko, kilala ninyo ito, mga kapatid. Yung nasa Davao, na marami na ring miyembro, na almost 6 million, no? Sa buong mundo ay marami na siyang miyembro, mga kapatid. Noong panahon na in-interview sila, marami yan sila noong kapanahon nang nagsilabasan sila. Marami yan silang magkasabay, may taga-Russia pa nga yun na nagpakilala ang Kristo. I think 4 o 5 yan sila na nagpakilala ang Kristo, mga kapatid. Ang atin pong sentro ng ating pagsagot at iba pang mga bagay ng pagtalakay, yung nilagay niya sa kanyang post, mga kapatid, na pinasasagot na, mga kapatid, kasi nakakaligaw nga naman, baka marami maligaw doon sa binabanggit niya, no? Ganito kasi ang nakasulat, mga minamahal. Ang sabi rito ganito, mga kapatid, na meron ba tayo dyan? Pwede palabas. Sabi niya, you want to know about me? Whether I am of the devil or of God? Ask the Father. Sabi niya, ask the Father. Because it is the Father who knows the Son. Quoted Matthew chapter 11 verse 27, mga kapatid. Sabi niya, kung nais niyong malaman ang patungkol sa akin, ganda, no? Patungkol sa akin, kung ako ba ay sa Diyos o sa diablo, ay tanungin niya ang Ama. Sapagkat ang Ama ang nakakaalam sa anak. Quoted Mateo 11:27. Ano bang nakasulat sa talata, atidan? No? Mateo 11:27. Basahin nga natin kung ito ba ay referring kay Pastor Apollo Kibuloy na nasa Davao. Sabi diyan sa talata, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak, mga kapatid. So dito, ang talata ay merong maliwanag na pagkabanggit, no? Yung talata. Ang sabi ng talata, mga kapatid, may nagsalita riyan na anak, no? Yung term diyan na anak. May nagsalita diyan, yung sabi ng anak, ang lahat niya ng mga bagay ay binigay sa kanya ng Ama. At sino man anya ay hindi nakikilala o nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang sino mang nakakilala sa Ama, kundi ang anak, mga kapatid, no? Kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So nung kinote niya yung Mateo 11:27, mga kapatid, parang gustong palabasin, kung gusto mo niyang malaman yung si Kibuloy, ay itanong natin sa Ama kung siya ba'y sa Diyos o sa diablo. Sapagkat ang Ama niya ang nakakaalam sa anak. Teka, yun ang suriin natin. Sino ba ang tinutukoy sa talatang ito? Yung anak na binabanggit, mga minamahal na mga kapatid, no? Yung anak na binabanggit, yung anak na tinutukoy sa talatang ito, sino po ba? Bakit ikinote ito ni Kibuloy na kung gusto natin siyang makilala ay tanungin ang Ama? Basahin natin bago itong 27 na nabasa natin kung sino ito. Simulan natin atidan sa 25. Si Kibuloy nga ba ang binabanggit dito? Kasi ang daming naniwala sa kanya. Sabi riyan, mga kapatid, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. 26. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. And then, 27. Ayan. Pagdating sa 27, binanggit na niya dyan na ang nakakilala sa Ama ay anak. At yung nakakilala sa anak ay yung Ama. Pinakikita dyan, mga kapatid. So, kinote ni Kibuloy ito para ipakita sa tao na yung talata na ito ay ikinapit sa kanya. Hindi nakapagtataka, mga kapatid, sapagkat marami nga naman talata sa Biblia na kinote siya din yun. Like for example, yung Philippians chapter 2, na nagkatawan tao o yung naparito sa laman. Siya daw yun, mga kapatid.
Kung ating susuriin yung Mateo 11:27 na ating kababasa lang kanina, ay nakita natin yung anak na binabanggit kapag atin pong itaas yung basa sa versikulo 25, ang nagsasalita pala dyan, hindi si Kibuloy, kundi ang ating Panginoong Sokristo, mga kapatid. Okay? Ang nagsasalita pala dyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Sapagkat ang nakalagay sa 25, sinabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Kibuloy. Mga kapatid, inaalala ko pa nga doon sa binanggit niya, mga minamahal, na ang sabi niya ay binigay daw sa kanya ng Ama yung pangalan at yung pangalan niya kinuha ng Ama upang maging pangalan ng Ama. Kumbaga nagpalit sila ng pangalan, mga kapatid. Alam niyo, nakakapangilabot ng laman. Itong ganitong claim, mga kapatid, no? Ang sabi pa niya, He gave me His name and He took my name. No? He took my name as His new name. Kita niyo, mga minamahal na mga kapatid. Ibig ba sabihin, yung pangalan ng Ama sa langit na pinakilala sa Biblia na Yod-He, Waw-He sa Hebro ay ipinalit na ng Kibuloy na? Apollo Kibuloy na ba, mga kapatid? Yung mga minamahal? At si Apollo Kibuloy, siya na yung Yahweh, mga kapatid. Aba, malaking problema yan. Kaya dito sa Mateo, ang liwanag, mga kapatid, kung gusto nating makilalaan niya siya, sabi ng Kibuloy, ay kung siya ba'y sa Diyos at sa Diablo, tanungin ng Ama. Kahit na hindi tanungin ang Ama, basahin mo lang yung talata kung sino yung nagsasalita, mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, buwan at mga bituin, na ito'y ating Panginoong Hesukristo. Hindi nakapagtataka dahil yung mga talata dyan na patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay kanyang inangkin, mga kapatid. Diba? Inangkin niya, mga kapatid. Ang dami na niyang mga binanggit dyan na mga talata ng ating Panginoong Hesukristo o mga salita na inangkin niya, siya daw yun. Naku, magulos dili po itong nag-aangking ganito. Sa bagay, he is claiming that he is the appointed son, mga kapatid. Ang problema, yung mga salita ni Kristo, inaangkin niya. O di baga, salita, alimbawa, salita ko, aangkinin mo, ikaw yon. Ay, pangit naman yon. At nakakapangilabot ng laman nyo, aangkinin mo yung hindi sa'yo, mga minamahal na mga kapatid. At yung binanggit niya, yung phrase na, whether I am of the devil or of God. Of course, kung hindi sa Diyos, yung mga aral mo, at yung claim mo, of course, if you are not of God, then you are of the devil. Yun ang malinaw dyan, mga minamahal na mga kapatid. Di ba ga? Bakit? Kasi yung talata maliwanag Sa panahong yaon, sumagot si Jesus, sabi sa verse 25. Ang problema, kung ang talata sana nakalagay, sa panahong yaon ay sumagot si Kibuloy. Hindi. Si Kibuloy, pinanganak siya, 1900s lang siguro yan, mga kapatid. Wala pa naman, di pa naman ipinanganak yan ang ating Panginoong Hesukristo noong first century nang sinalita niya ito. Wala naman si Kibuloy doon, mga kapatid. Lalo na doon sa mga viewers natin na hindi nakakaalam ng katotohanan. Ano po? Magbasa po kayo ng Biblia. This is our advice to you, mga kapatid. Magbasa kayo ng Biblia. Nakakalungkot na maraming napapaniwala yung ginagamit ang Biblia para lamang madaya ang mga tao, mga kapatid. No? Kasi, he is claiming that he is the appointed son. Siya ang Kristo, mga kapatid. At alam nyo ba, marami siya noong before mag-2022, may mga inilabas siya ng mga statement, mga kapatid, na ang due date ng salvation requirements na kailangan magpasa is December 25, ang sabi niya. Pag lumagpas na niya ng ganyan, wala ng kaligtasan. Tama ba yung binabanggit na ganun, mga kapatid? Wala ng kaligtasan. Siya ba ang tagapagligtas? Siya ba ang may-ari ng kaligtasan? Ang alam ko yung pangalan ng tagapagligtas, Jesus, 4:12 ng gawa, hindi Kibuloy. Mga kapatid, wala naman ako nabasa sa Biblia na yung Kibuloy nasa Biblia. Wala, mga kapatid Diba? He's claiming na pag hindi ka dumaan sa kanya, hindi ka maliligtas. Ang sabi pa nga niya doon sa video na panood ko Sabi niya,
Gusto nyo ng kaligtasan? No? Sabi niya. Gusto nyo ng kaligtasan? Tingnan nyo ang mukhang to. Sabi, sabi niya, mga kapatid. Ano yun? Yung mukha mo tagapagligtas? Hindi pa ipinanganak ito ang ating Panginoong Jesucristo tapos nang mamatay sa krus para sa pagliligtas sa atin o pagtubos sa atin, mga minamahal na mga kapatid. O diyan nagkakamali. Kaya nga sa mga oras na ito, no, mga minamahal na mga kapatid, pinag-iingat tayo mga minamahal. No? Pinag-iingat tayo. Bakit tayo pinag-iingat? Dahil hindi katakataka, umamin din kasi ito o nag-angkin na siya'y isang Kristo, mga minamahal. Alam nyo, ang ating Panginoong Jesucristo, nung nandito pa siya sa lupa, mga kapatid, nagbigay na siya ng babala. Sa mga huling araw kasi, ay may mga magsisulputan at ililigaw yung marami. Kaya noong nakaupo siya sa bundok ng Olivo, ay lumapit sa kanya ang ilan sa kanyang mga alagad. Ang sabi ganito sa Mateo 24, versikulo 3 at hanggang 5. Ang sabi ganito, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Verse 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Verse 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. O kita nyo mga kapatid, dito pinauna nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal, na bago ang kanyang pagparito no, sa ikalawa, ay mag-ingat anya tayo na huwag mailigaw ni numan. Abay bakit? Sapagkat marami anyang magsisiparito sa kanyang pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Dito, nakikita natin mga minamahal na mga kapatid, isa sa katuparan sa pagiging bulaang Kristo ay yung nasa Davao, mga minamahal na mga kapatid. At kung siya yung Kristo, ang Kristo ng Biblia kayang bumuhay ng patay. Yung Kristo na nasa Davao, mga kapatid, hindi marunong eh. Isa pa, kung siya ang tunay na Kristo, meron siyang Jerusalem, di ba? Meron siyang New Jerusalem dyan sa Davao, mga kapatid. Yung New Jerusalem na nasa Biblia, na nasa Apokalipsis 21, bumababa galing sa langit. Yung New Jerusalem niya dyan ipinatayo. Yari sa simento. Yari sa mga materialis na makalupa. Yung New Jerusalem na galing sa langit, yari sa mga mamahaling bato, gaya ng ginto at iba pa. Mga minamahal na malayo, mga minamahal na mga kapatid, no? At yung Kristo na ating hinihintay na tumubos sa atin at siyang magliligtas sa atin, ay manggagaling din sa langit. O di ba ga, nasa unang Tesalonica 4:16 yan, for the Lord himself, no, will come down from heaven. Hindi sinabi, for the Lord himself, no, will come down from Davao. Walang ganun. Walang ganun, mga kapatid. Bababa mula sa Davao. Ay, wala, mga kapatid. No? Ang masaklap dyan, inangkin pa niya, siya may-ari ng sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Napakalapastangan, mga minamahal. Paano kang naging may-ari kung hindi ikaw ang creator? Ano yun? Binili mo doon sa lumikha ang ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. So, diba? So, dyan natin nakikita na dyan pa lang, kailangan mag-ingat tayo sapagkat marami kasing mga lumilitaw na mga bulaan. Hindi katakataka nung mga nakaraan, may lumitaw sa Facebook, mga kapatid, na siya daw ay tunay na propeta. Sa Davao din lumitaw, mga kapatid. No? Pero lumalabag sa utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, pag may nagsabi sa inyo, narito na ang Kristo, paniwalaan ba natin? Pag sinabing, nasa Davao siya, o di kaya nasa ilang siya, o di kaya nandoon siya sa lugar na ganito, basahin natin kung anong payo ng ating Panginoong Kristo sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 23 hanggang 26. Sabi diyan,
Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo, sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Ha? Huwag paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang, mga kapatid. Verse 25, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Ayan mga kapatid. So dito, may babala mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat meron nga anya namang mga taong magsasabi, narito ang Kristo o nariyan. Sabi niya, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Kasi ang sabi niya, sapagkat magsilitaw, yung mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Kaya kahit mga hirang nasa tunay na bayan ng Diyos, pagka ikaw ay pakengkoy-kengkoy sa iyong paglilingkod, wala ka masyadong alam sa iyong pananampalataya, although you are in the true church, ay madadaya ka pa, maililigaw ka pa pag napakinggan mo. Mga kapatid, naalala nyo yung nagmura sa akin na dating Seventh-day Adventist napunta sa dating daan. Nung si Adventist pa, napakabait. Hindi nakapagsasalita ng matalim na salita. Hindi nakapagsasalita ng masama. Pero ang sabi pa nga niya sa akin ay, thank God I found the truth sa ADD. Nung mag-usap na kami, ay sinasabihan pa naman ako na, bobo, walang alam. 10J, ano pa yung mga salita? Marami mga kapatid. Mga pagmumurang hindi. Sabi ko, Brad, ang laki ng pinagbago mo. Noong nandito ka pa sa tamang simbahan, sa katotohanan, walang mga pilantik na salita ang maririnig sa iyo. Walang mga matatalib, pero ngayon nandiyan ka na mukhang ang laki ng influence sa iyo, mga kapatid. Hindi siya nakaimik. Mga minamahal. Bakit? Kasi kahit nahirang ka, kasama ka sa bayan ng Diyos, pagka ikaw ay hindi sincero, you are not sincere, ang mangyayari mga minamahal na mga kapatid, pati ikaw, madadaya mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga si Kibuloy, ang dami niya ng mga miyembro na nadaya mga kapatid. Ang lalaki pa naman ng mga handog nila, no? Mga love offering. Tapos meron siyang Garden of Eden sa Davao, which is ang Garden of Eden na naka-record sa Bible, ay wala doon sa kinaroroonan. Mga kapatid. Biglang nakarating sa Davao. Grenade lang naman nila yun, mga minamahal na mga kapatid. Di ba ka? Kaya pag may nagsabi sa inyo na riyan ang Kristo, huwag kayo basta-basta maniniwala. Maliligaw kayo mga kapatid. Di ba may nagsabi, dumating na daw si Kristo noong 1914. O, kilala nyo yan. Madalas naglalakad yan, may payong at may shoulder bag. Mga kapatid. Yung iba sabihin nila na, noong 2000 dumating si Kristo. Di ba mga kapatid? Yan ay malaking problema kapag hindi mo alam yung katotohanan. Mga kapatid, no? Diyan pa lamang mga minamahal, huwag anya paniwalaan sapagkat mga bulaang propeta yan, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kahit nga yung mga bulaang propeta, ang ipapangaral niyan, bulaan din, mga kapatid. Yung Kristong dala niyan, bulaan. Kaya nga yung Kristo na pakilala niya, siya yung Kristo mga minamahal. Yung salita ni Kristo, inaangkin niya, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 3 at 4, pakilagay nga sa screen natin. Ayan, 11, versikulo 11 at 3. Ang sabi diyan, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusukan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Verse 4, sapagkat kung iyaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral,
o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. No? Mga kapatid, kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Natatakot si Apostol Pablo. Bakit siya natatakot? Baka sa anumang paraan, mga minamahal na mga kapatid, ay may mangaral sa inyo ng ibang Kristo. Ibang ebanghelyo, mga minamahal na mga kapatid, ang marinig sa inyo. Ibang Kristo, aba, yung Kristo na ipapangaral sa inyo ay hindi namatay. Mga kapatid, yung Kristo na nakarecord sa Biblia, namatay. Umakyat sa langit nung nabuhay at naghanda ng tahanan natin. Ay nagpakilalang Kristo sa Davao, hindi naman namatay. Hindi naman naipako sa cross. Yung Kristo na namatay, na tumubos sa atin, simple ang pamumuhay. Meron siya 12 alagad na trinain. Yung Kristo na nagpakilala sa Davao, may helicopter, may eroplano, may yate ba yun? Merong Rolex, may mansyon. Yung Kristo na tunay, walang ganun, mga kapatid. O di ba? Malayo. Kaya mag-ingat kayo. Baka yung Kristo na pinangaral sa inyo, hindi tunay na Kristo. Mga kapatid, no? Hindi tunay na Kristo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ako'y natakot. Baka sa anumang paraan. Gaya ni Eva na nadaya, baka kayo'y madaya rin. Anong gagawin, mga minamahal na mga kapatid? O ito, baka ibang ebanghelyo ang matanggap. Pinag-iingat tayo. Itakwil, mga kapatid. Pag ganyan yung mga aral, itakwil talaga. Galatia Kapitulo 1, versikulo 6, no, hanggang 9. O, basahin natin, ha. Sabi diyan, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na nasa inyo'y nagsisigalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Then, verse 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. No, kita niyo mga kapatid, matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay nangaral o mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil, mga kapatid, no? Kaya pag may nangaral sa inyo, iba yung ipinangaral, mga kapatid, hindi ayon sa aral na ipinangaral ng mga apostol, itakwil, mga kapatid ko, no? Itakwil. Bakit? Kasi magdudulot yan ng confusion sa iyo at maililigaw ka niyan, mga kapatid ko. Bakit? Kasi yung ibang mga ngaral, no? Excuse me po. Yung ibang mga mangangaral ng sariling kagustuhan. Yung ibig sabihin yung kung ano lang yung gusto nilang ipangangaral na pabor sa kanila, ayun ang kanilang sasabihin, mga kapatid. Lalo na kung inaangkin ng ikaw ay isang Kristo, ikaw ay appointed son, at you are claiming that the words of Christ written in the New Testament or even in the Gospels, ay sabihin mong ikaw yun. Malaking napastangan yan, mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? Ganong sinabi niya sa Filipos Kapitulo 2, nagpakababa siya. O sabi, di ba nagpakababa ako at nasumpungan sa anyong tao? O di ba tao naman ako, sabi niya. Pastilan. Hindi ba nangingilabot itong taong ito na angkinin niya na siya, yung salita ni Kristo ay siya? Ay, nakausap ko yung mga kaibigan kong Pentecostal pastors dyan sa Masbate. Kasamahan pala nila ito dati. Mga kapatid, dati pala tong United Pentecostal Church of Christ. No? UPC, United Pentecostal Church. Oh, kasamahan nila dati. No? Tapos nagtayo ng kanyang sarili. Tapos inangkin bigla na siya ang Kristo. Siya ang appointed son. Liban sa kanya, sabi niya, tingnan nyo ang mukha ito para maligtas kayo. Walaan niyang makarating sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. Really? Totoo ba na
Walang maliligtas kung hindi dadaan sa iyo, hindi pupunta diyan sa Davao. Ano bang sabi? Siya ba ang tagapamagitan? Basahin natin ang Juan 14:6, mga kapatid. Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ayan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O kita nyo mga kapatid, sa talatang ito, loud and clear mga minamahal na mga kapatid, the only way to heaven, the only way to the Father is no other than our Lord Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid. Ulitin natin, ang tanging daan papunta sa Ama, ang tanging daan papunta sa langit, ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Hindi yan si Kibuloy na mayroon pang ang kaso. Di ba? May kaso yan sa US, mga kapatid, di ba? Wag labas na tayo doon sa kaso. Kailang, mukhang totoo eh, dami nagreklamo eh. Mga kapatid. Di ba? Tapos sasabihin, gusto nyo ng kaligtasan? Tingnan nyo ang mukhang ito. Aba, si Kristo nga, hindi niya sinabi, gusto ng kaligtasan, tingnan nyo ang mukha ko. Walang sinabi si Kristo ganon. Nung ang tinanong siya, tinanong niya mga alagad, sa inyong palagay, sino ako? Sabi ng mga alagad, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Apostol Pedro. Sinabi ba ni Jesus Christ na, opo, ako nga yung anak ng Diyos na buhay ang magliligtas sa inyo? Wala, dahil ang Panginoong Jesus, hindi siya, mga kapatid, mayabang. Ang Panginoong Jesus, nandoon makikita natin yung humility, yung pagpapakababa. Si Kibuloy, pagpapataas. Baligtad, mga kapatid. Di ba? Kaya ang sagot ni Kristo doon kay Pedro, no? Hindi sinabi niya na ako nga ang tagapagligtas. Hindi niya sinabi, mga minamahal na mga kapatid, na ako nga ang sinugo ng Ama para iligtas kayo at tubusin kayong lahat. Ako, walang iba, ako lang. Hindi ganun ang pagkasabi ng ating Panginoong Hesus. Although inamin niya, pero hindi sa pagmamayabang, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga nung tinanong siya, mga minamahal na mga kapatid, ang sagot ng ating ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot ng ating Panginoong Kristo? Sabi niya, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng Ama na nasa langit. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid? Kita ninyo? Napakaliwanag. Kaya ang daan sa kaligtasan, ang daan papuntang langit, ang daan papunta sa Ama, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, mga kapatid. O, kita nyo? Sabi diyan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama, kundi sa magitan niya, mga minamahal na mga kapatid. So, ibig bang sabihin, kung hindi pinanganak si Kibuloy, ay wala rin mga minamahal na mga kapatid na kaligtasan? Ganun ba? Ay, tapos na ang Biblia. Tapos na ang pagtubos sa Kalbaryo sa cross, mga kapatid. Buo na ang Biblia, pinangangaral na. Maraming nakaalam na ng katotohanan sa kapalumabas itong si Kibuloy, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pag may nangaral, suriin mga kapatid, kung ito'y sa Diyos. Suriin kung ito ba ay nasa katotohanan. O, di ba? Sabi sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1 at 2, ang wika ganito. Opo. Unang Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang problema, ang ipinahayag, siya daw ang Kristo. Tapos na ang Kristo sa kanyang gawain bago may nagpakilala ang Kristo. Marami yan sila, 4 yata yan sila
Iba't ibang bansa, nagpapakilala, mga kaibigan, mga kapatid. Suriin. Suriin ninyo. Baka hindi totoo. Marami kasing aral ngayon eh. Halimbawa, yung aral na pwede, hindi pinagbawal ang pagkain ng dinuguan. O, di ba? Yung mali, pinagmumukhang tama, pero mali, mga minamahal. Di ba? Yung ostya ba tawag doon? Niliteral ba naman katawan ni Kristo? Katawan daw ni Kristo yun na literal. Mga minamahal, di ba? Sa mga Katoliko. Ang problema, kung ito'y literal, saan nila kinuha? Si Kristo nasa langit na. Okay? Kung ang ostya na ginagamit sa Santa Cena, mga kapatid, sa Last Supper, o sa yung ginamit ng ating Panginoong Kristo na binanggit niya, kung ito'y literal na kanyang katawan, saang parte ng kanyang katawan kinuha? Di ba, mga kapatid? Kaya, sa Biblia, ipinasusuri, mga kapatid, kung ito ba ay mula sa Diyos o hindi, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, ang Juan 7:17, isa sa ating pambansang talata, mga minamahal, sabi riyan, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Tama ang talatang ito. Tumpak doon sa binanggit ni Kibuloy na you want to know about me? Whether I am of the devil or of God? As the Father. Kahit na hindi tanungin natin ng Ama, sa iyo pa lamang pangangaral, kay Kibuloy, ay hindi na makikita ang katotohanan. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Kristo, si Kristo din nagsalita rito eh. Si Kristo din nagsalita, Juan 7:17. Kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo. Kung makinig ka kay Kibuloy, mahirap ang kaligtasan sa iyo. Bakit? Siya ba naman ang paraan ng kaligtasan? Mali. Siya ba naman ang Kristo? Mali. Ang Kristo natin, mga kapatid, nasa langit, wala sa Davao. Yung hinihintay natin Kristo na darating, hindi magmumula sa Davao, magmumula sa langit. Basahin natin at idan ang Filipos Kapitulo 3, versikulo 20. Sabi diyan, ang wika, mga kapatid, ganito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ay, ang liwanag, mga minamahal. Saan niya ang ating pagkamamamayan? Sa langit. At mula doon, sa langit, ay hinihintay naman natin. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Yung tagapagligtas natin, mga kapatid. Tapos sasabihin nung nasa Davao, kung gusto nyo ng kaligtasan, tingnan nyo ang mukhang to. Aba? Natatawa, para ako natatawa na kinikilabutan pag ganyan sinasabi. Bakit? The only way to heaven is our Lord Jesus Christ. And from there, from heaven, hinihintay natin ang ating Savior, ang ating Panginoong Hesukristo. Wika dyan, mga kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, nagbigay siya ng encouragement eh. At sabi niya, mga kapatid, sa Juan 14, 1-3, sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kita, ang ganda, mga kapatid, no? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kita nyo, mga kapatid. And if I go up and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also, mga kapatid. Haba, ang ganda ng talatang ito. Yung ating Panginoong Hesukristo, He is preparing a place for you and me in heaven, mga kapatid. That's why, let not your heart be troubled. Sapagat ang ating Panginoong Jesus, naghanda ng dakong tahanan sa langit, hindi sa Davao. Kaya huwag kayo maniniwala nung sabihin niya, noong nagkaroon ng lindol, stop. No, mga minamahal na mga kapatid. No. Bakit? Siya ba yung nag-uga noon? Hindi baga ang Diyos ang nag-uga noon, mga minamahal na mga kapatid? Kita nyo, mga minamahal. Kita nyo.
Malayo mga kapatid eh. Yung turo pa lang, pagtaliwas, hindi talaga sa Diyos yan. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesucristo, if any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pag hindi sang-ayon sa Biblia ang sinasabi, hindi yan sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. No? Ngayon, ang mga ganyang klase ay nagpapanggap yan ng mga anghel ng liwanag. Yung mga ganyan turo. Para madala nila na mas marami ang tao, mailigaw nila mga minamahal na mga kapatid. Halimbawa, sabi dito mga minamahal, 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Ganda na sinasabi rito eh. Sabi diyan mga minamahal, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro man ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay magsasang-ayon sa kanilang mga gawa, mga minamahal na mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo mga minamahal na mga kapatid. Dahil even Satan, mga kapatid, no? Magpapanggap siya na anghel ng liwanag just to deceive, mga kapatid, para i-deceive, no? Ang mga tao, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kung nasa katotohanan ka, make it sure, mga minamahal, baka ikaw ay nailigaw rin. At huwag kang tiwala masyado sa sarili na nakatayo ka na hindi ka matalisod. Sapagkat sa Biblia, mag-ingat siya nakatayo, baka siya ay mabuwal, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya pag may mangaral dyan, no, lalo na pagka kasamahan ni Kibuloy, mga miyembro niya, o tanungin nyo, bakit nakarating ang New Jerusalem sa Davao? Saan galing yan? Dahil ang New Jerusalem na nasa Revelation 21, galing ng langit. At yung Savior, hindi galing sa Davao, galing sa langit. Yung Savior, tumubos sa kanyang inililigtas. No? Tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ay yung Savior na nasa Davao, hindi naman namatay, mga kapatid. At the only way to salvation, the only way to heaven, is our Lord Jesus Christ. Hindi yung nasa Davao, mga kapatid. Ingat po tayo. No? Ingat po tayo. Kasi maraming naliligaw pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga, ang Biblia, yun ang tanging aklat, susi, para ikaw matuto, para ikaw makilala mo si Kristo. Papakinggan natin ha. Hindi si Kibuloy, si Kristo. Juan 5:39. Ano ang sabi ni Kristo? Kaliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kita nyo mga minamahal, yung palang banal na aklat, yung kasulatan, yung scriptures, Holy Scriptures, pag sinaliksik mo yan, hindi si Kibuloy ang iyong makikilala. When you search the scriptures, mga kapatid, ang makikilala mo, yung tunay na Kristo. Sapagkat ang sabi niyan, it testify about me. It testify of me. Mga minamahal na mga kapatid. Nagpatutuo tungkol sa kanya yung kasulatan kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, search the scriptures, mga minamahal. Suriin ang kasulatan. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, maging sa panahon, no? Maging sa panahon ng mga apostol, nung sila'y mangaral, mga minamahal na mga kapatid, yung kanilang mga bagong hikayat, no, mga minamahal, ay araw-araw sinasaliksik ang katotohanan o yung kasulatan. O pakinggan ninyo ha, dapat ganito para hindi ka madaya, saliksikin mo para alam mo yung katotohanan, mga minamahal. 17:11 ng gawa, ganito ang ating mababasa.
Sabi dyan, no, mga kapatid. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Mga minamahal na mga kapatid. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Kita nyo. Yung mga bagong hikayat, mga minamahal na mga kapatid, ay tinanggap yung salita ng buong sikap, yung ipinangaral ng mga apostol. At ang kagandahan nito, hindi lang basta tinanggap, sinisiyasat pa everyday yung scriptures, yung kasulatan, kung tunay nga ba yung mga bagay, yung nasusulat, mga minamahal na mga kapatid. Yun ang napakaganda, mga minahal. Kayo ba, mga minamahal na mga kapatid? Yung mga kaibigan nating mga kumakain ng karumal-dumal, halimbawa, sasabihin na, uy, ang baboy ay malinis na. Pwede nang kainin dahil hinugasan ito, sinabunan, sinampuhan bago nilitson. Inalagaan ito ng 1 taon, kinulong ito ng 1 taon, tinututbrasan ang ngipin, mas maputi pa ang ngipin kaysa may-ari. Malinis ito, sasabihin. No? Pwede nang kainin, malinis na. Suriin mo sa Biblia. Suriin mo. Talaga bang nilinis na? Sino ang naglinis? Paano nilinis? Ano ang palatandaan kung bakit ito'y marumi? Halimbawa, bakit marumi ang baboy? Dahil hindi ngumunguya. Ngumunguya na ba siya? At para mapatunayan, meron bang kumain na nasa bagong tipan ng mga apostol doon sa karumal-dumal na gaya ng baboy na sinabing nilinis na? Kung wala, huwag kayong maniwala ng basta-basta. Bakit? Dahil si Satanas ganun. Nung sabihin ng Diyos kay Adan, huwag kakain ng ganito sa oras na kumain, mamatay ka. Nung nakausap ni Serpente, si Eva, ang sabi, hindi ka mamamatay. Binabaliktad, binabaluktot, tinutuis ang salita ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang nangyayari kahit sa mga oras na ito. Harap-harapan na tinutuis, harap-harapan na binabaliktad yung salita ng Diyos, mga kapatid. Diba? Harap-harap ang inaanggin. Sabihin ba naman ni Kibuloy na gusto nyo makilala ang tungkol sa akin, kung ako ba'y sa diablo o sa Diyos? Ask the Father, because the Father knows who is the Son, knows about the Son. Quoted Matthew 11:27. Is that you, Mr. Kibuloy? No, mga minamahal na mga kapatid. Is that you? No? Ang ikaw ba tinutukoy niyang nasa Mateo 11:27? No! At never mangyari yan, mga kapatid. Kaya ingat tayo, no? Ingat. Dahil nagsilitawan ang mga bulaang Kristo, bulaang propeta. Alam nyo, minsan kasi, ang reliyon tuloy naging business. No? Karamihan. Bakit? Kasi, gagawa ng sarili niyang denomination, mangaral lang ng Kristo, okay na. Para maparami ang miyembro. Ganun na, mga kapatid eh. Kahit walang utos, walang doktrina, basta may salitang Kristo, okay na. Kaya nga, dami kong nakasalubong ng mga born again. Ano po ang inyong doktrina? Sabi nung iba, ano yung doktrina? Hindi alam. Mayroon akong kilala doon sa Bumbon. No? Ako ay student pastor pa doon. Mayroon kami nasalubong na born again group. Siniran pa kami na naunahan kami mag-share. Tinanong ko, ano ang inyong doktrina na sinusunod? Sabi nung isa, ano yung doktrina? Hindi alam, mga kapatid. Basta sabi lang, manampalataya lang kay Kristo, no? Manampalataya lang kay Kristo. Okay na, ligtas na. Sama ka na sa amin. Bautismuhan na. Tapos hindi alam kung ano yung kahulugan ng bautismo. Yun ang nangyayari, mga minamahal na mga kapatid. Yan ang nangyayari. Yun dito sa Quezon City, babae ang pastora. Kasi wala namang pastora na lalaki, ano? Babae. Nag-abroad. Pagdating sa abroad, tinanong siya ng amo niya, bakit siya nag-abroad? Dahil ang gusto daw niya, nais niyang yumaman. Sinabihan siya ng amo niya, kung gusto mong yumaman,
umuwi ka sa Pilipinas at magtayo ka ng relihiyon mo. Naisip niya, o nga no, umuwi mga kapatid. Mayroon siyang dito sa Mulabi, ano? Sa may Mulabi. Nagtayo. Pentecostal ang pangalan ang kanyang samahan. Siya ang pastura, siya ang head. Tapos, naghamon ng debate sa amin. Pinuntahan namin ang biyanang ko. Naghamon ng debate. At yung naghamon mga kapatid, isa doon, ay dating Adventist na napunta sa kanya. Kasi hindi naman daw pala ipinagbabawal ang baboy. Pwede naman pala kainin kasi malinis na. Naghamon ng debate, pinuntahan namin. So, suotan ko ng mahabang necktie na malaki ang dila. Kapatid, malaki ang dila ng necktie. Pinuntahan namin. Pagdating namin doon, yung pastora ayaw bumaba sa bahay niya. Mga kapatid. Ayaw niya bumaba. Kasi wala naman doktrina na maayos na masasabi, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ko, mag-ingat kayo sa inyong pinasukan. Baka hindi katotohanan at hindi kaligtasan ng pakay niyan, mga minamahal. No? Ang purpose pala, kung bakit nagtayo ng reliyon, because she want to be rich, mga kapatid. Gusto niya maging mayaman. Kaya, ang iba, nagtayo lang para magkapera. Kaya yung iba, noong Pentecostal pa si Kibuloy, wala naman siyang helicopter eh. Wala naman siyang eroplano. Wala naman siyang mansyon nung araw, nung nasa Pentecostal pa siya. Diba? Wala naman siyang ano ba tawag nun? Rolex na relo, mga kapatid. O diyan natin nakikita. Yung iba, hindi kaligtasan. Kayamanan ang habol, mga minamahal na mga kapatid. That's the reality. Yan ang nakakalungkot sa mga nangyayari ngayon, mga minamahal. At ang pinakamasaklap dyan na nakakalungkot, yung bang ikaw ay nalinlang, yung ikaw ay nadaya, mga kapatid, na akala mo tama, pero ang dulo mali. Nasa Biblia yan eh. O Kawikaan 14:12 at ilan, labas natin sa screen. Kawikaan 14:12. Sabi dyan, no, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. O kita nyo, mga kapatid. Akala mo tama. Ang dulo pala nito, kamatayan. Kaya sabihin mo, akala ko tama. Sagot, akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Kaya alamin mo ang totoo. Alamin mo ang katotohanan nang hindi ka mapahamak. Sapagkat ang sabi dyan, may daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kita nyo, mga kapatid? No? Nakakatakot yan. Mga minamahal na mga kapatid. No? Nakakatakot yan. Akala mo, totoo, pagpasok mo, no, dito ka sa aming simbahan. No? Gaya nung pumunta kami doon sa isang sect ng mga Indian sa Naga. Pagdating doon, sabi niya ay, wala ka trabaho. Punta ka dito paglinggo. Bigyan ka trabaho ng aki amo. O, ng aming Diyos, I mean. Sabi niya, mga kapatid, bigyan daw ng trabaho. Sabi ko, yun bang mga walang trabaho na pumunta dito, may trabaho na? Wala pa. Mga kapatid, wala pa pala eh. Kita nyo, mga kapatid, kasi nagtaka ako bakit dumadami yung mga samahan. Yung iba, hindi kaligtasan ang layunin, kundi kayamanan, mga minamahal na mga kapatid. Alam nyo, pag ang tao namatay, wala namang madadala yan sa langit, mga kapatid eh. Kaya nga ang sabi ni Kristo, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y kinakain ng anay. Doon kayo mag-ipon sa langit. Dahil pag namatay naman ng tao, kahit gaano mo kayaman, pag namatay ka, wala kang madadala. No? Wala kang madadala, mga kapatid. O, di ba ga? Anong madadala mo pag namatay ka? Di ba? Ecclesiastes 5:15. O, naliwanag ng talata niyan, mga minamahal na mga kapatid. O, kung paanong siya lumabas sa bahay bata ng kanyang ina na hubad, nayayaon siya uli na gaya ng siya dumating at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. O, kita nyo, mga kapatid, wala madadala eh. Kung paano siyang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina na hubot-hubad, wala siyang madala. Ay, kapag karamatay, ganon din, mga kapatid. Wala. Kaya, make it sure, no, na bago man matapos ang buhay ng tao, na kay Kristo ka.
At yung Kristo na iyong sinasampalatayanan, dapat tunay na Kristo. Baka yung Kristo na nasa Davao ang napuntahan mo, nako, kawawa mga